Yo, good morning mga ka-Zoward. Switch mo natin ang ilaw. Ay, hindi pala. Pinto pala bubuksan. Putang ina. Ayan, so madaling pa yan dahil alas 5 pa lang ng madaling araw, ano? At syempre, bumalik ako para ipakita sa inyo. Binuksan na ng ilaw. Ayan, 5 minutes para mag alas 5. At syempre, bubuksan natin ang refrigerator. Ayan, meron tayong frozen dyan na luto na siya. Mga alimango, hipon, at may isdang matambok na sinabawan na. Yan ay binigay ni Kabungot sa akin kagabi. Timplado niyan, luto na yan, pero hindi ko muna kinain. Nilagay ko lang sa freezer para mag-frozen siya. At syempre, meron din tayong kanin dito. Bahaw po yan, no? Nilagay ko rin dyan kagabi para isangag ngayong umagang ito. Ayan, no? Konti lang siya. At syempre, dadalhin na natin dun sa kalan ang ating frozen, ano mo tawag dyan? Squid ball. Tsaka yung ating kanin. Buksan ulit. Pak! Malamig pa. Ayan, lagay natin dun sa lababo. At syempre, lalabas muna tayo mga ka-Zoward para kumuha ng malunggay. So wala pang katao-tao dahil madilim pa nga ano. At dito sa area na to ay makikita ninyo na may mga upuan, may mga lamesa. So walang mga motor dyan. Ayan, kalong hair no dahil namatay nga si paring Juni. So may mga naglamay kagabi. At dito may makikita kang natutulog dyan. Si Atinini po yan, yun no. Ayan, so number, ano yun, 39, 69, 63. So diretso pa tayo. Ayan, dadaan tayo dyan sa eskitang yan. Walang tubo yung puso nila at Ami So, alam niyo naman kung saan ako humihingi lagi ng malunggay, no? Kuya Baduy, Kuya Tibes. At sanay na akong humihingi ng malunggay dyan. Alam niyo naman ako pag umaga, pag gusto kong kumain ng sariwang isda, ay malunggay talaga ang nilalagay ko. So, wala akong nakitang tao, no? Kaya, ang ginawa ko ay dumiretso na ako dun sa kanilang puno ng malaking malunggay at magnakaw na ako ng malunggay dyan. Dahan-dahan na natin kunin yung pangtusok, no? Kasi yan ay talagang ginawa niyang pangtusok na yan para lang talaga yan sa malunggay na yan. At iniiwan dyan ni Kuya Badoy dahil alam niya ako ay nangunguha ng malunggay. Para siguro kapag wala sila, pag kailangan ko ng malunggay ay hindi daw magpapalam. Siyempre maingat ako dyan sa pagsungkit ng malunggay dahil kita nyo naman may wire dyan, no? Baka mamaya mag-frozen din tayo, no? Ayan, so medyo nahirapan akong sungkitin dahil may hawak akong cellphone. At kung magtatanong kayo, no, baka magtaka kayo bakit parang may echo sa voice over na to. Nandito po ako ngayon sa 3rd floor ng pinapagawang bahay. Dito po ako nag voice over. At yung maririnig yung mga manok ay mga nalaglag na yung malunggay, no? Yung maririnig yung mga background ay dito po yan sa voice over, no, dahil rinig na rinig ko yung mga manok at saka yung mga aso. Alright. Ayan, so binalik ko na yung panungkit at dahil wala nga tao ay umalis na ako, no? At meron akong nakitang estudyante, may nakasalubong ko yan, ang aga, sobrang aga ni BBL. Pam-pam, bakit ka na kasi mangot pam-pam? Ha? Si Pam-pam pala yun. At bigla na lang akong may naramdaman na kumalampag, no? Kaya bumalik ako dun sa bahay ni Tita Bes. Tingnan natin kung anong nangyari. Bes. Yes. Tayo ang malunggay. May malunggay ka na eh. Ito. Oo. Saan ko na yan? Diyan sa inyo. Hindi na. Kumuha ka na nang di nagpaalam. Hindi na nagpaalam dahil tulog pa kayo eh. Andito na talaga ako. Oh, bihis na ako eh. Saan may lakad ka? Ikot. Okay. Inumin mo yan. Hindi, ano ko sa isdang sariwa. Akala ko tulog pa sila, Tibes. Kaya, kumuha naman ng malunggay. Aga daw. Pero wala akong hangover, mga kasur. Hindi ako uminom. Pangalawang araw na hindi ako uminom. So baka lang may magtataka, no, kung bakit may mga vlog ako na yung biglang naghumihinto, no? May mga parang akala nyo nag-glitch ba ang tawag doon or naglalag
ang camera. Hindi po yan, dahil po yan, pag naka-front cam ako, pwede siyang i-switch into rear cam, no, yung sa likod. Kaya medyo nagkakaroon siya ng 1 second na paghinto, no. Hindi ko na kailangang i-off ang cellphone para baliktarin ang camera. Ganun sa Samsung. At ayan na nga, ano, kukod ko rin. Anong tawag dyan? I-scramble natin yung kanin. Ayan, no, para isangag na. At syempre, meron tayong sangkalan dyan at kukuha tayo ng, ano bang unang kinuha ko dyan? Bawang siguro yata eh. Bawang nga. O, di ba? Yan, bawang para sa ating sinangag. Kapiraso lang dahil konti lang naman yung kanin eh. Yan. At syempre, kutsilyo siguro ang susunod ko kukunin dyan. Kutsilyo nga. At pinukpok. Sige, pukpukin mo. Pukpukin mo. Pukpukin mo pa, kulang pa yan. Pukpukin mo pa. Katulad ng pamumukpok mo dati, kaya ka nagkatulo. At hindi pa rin nasiyahan, namukpok pa rin. Namumukpok pa rin. Hanggang ngayon, namumukpok pa rin. Sige, pinupukpok. Pukpukin mo pa. Grabe, hanggang ngayon, namumukpok pa rin. Namumukpok pa rin si Jumper Sniper hanggang ngayon. Pero, hindi na huli. At saka, hindi na nagkatulo. Ayan, maglagay natin ng kawali para sa ating isasangag, no? At buksan natin ng kalan. Toink! Yo, diba? Ako na mismo ang sound effect sa aking mga vlog, diba? Ewan ko ba, bakit na willy ako sa pag-voice over ngayon? At ayan na nga, no? Yung mantika natin, lagay tayo konti lang. Hoy! Konti lang! Hulak ka. Yan. At syempre, painitin lang natin yan bago natin ilagay yung bawang. At yan, umuusok na, oh. Ayan. Hindi pa pala siya umuusok. Ano pa pala? Sa next clip pa pala yung umuusok. Ano tawag sa ganyan? Inahalo yung ating mantika. Yan. Tapos ito na yun. Yan, umuusok na siya. Yun, oh. Yan, ilagay natin ng bawang. Yan. Medyo pa brown din lang natin ng konti. Kailangan lang, huwag masyadong ma-overcook ang bawang, no? Kapag nag-brown na, saka natin ilagay yung ating kaning isasangag. Yan. So, pwede na yan. Huy! Brown na yan eh. Brown na. Nasunog pa! Yan, so ilalagay natin yung kanin na bahaw, no? So medyo meron siyang yellow tutong. Ano ba ang English ng tutong? Nipple? Ayan, so pijatin. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng pijatin. Durugin. Durugin natin ang kanin natin kasi medyo matigas siya dahil frozen yan eh. Oo, frozen yan, no? So medyo nahirapan akong padurugin siya dyan dahil rekta talaga yan. No, wala nang intro, wala nang outro kung si kabungot pa. So, yan lang. Kailangan lang dyan ay idiin mo siya ng gusto dun sa kawali at durugin mo siya, no? Durugin siya. Kailangan mo mag-apply ng malupit na force. Ang tawag dyan ay downward force. No, kasi kung upward, pabuhat yun eh. So, downward, tapos meron kang alcontra. Ang pinaka-alcontra mo dyan ay yung ano mo tawag doon yung anong English ng kawali? Pan fryer? Tama ba? Please correct me if I'm wrong sa mga aking mga ginagamit mga terminology. Ayan, so ganyan lang. Durug-durugin lang siya, kailangan ko ng assistant. Ayan, yung assistant ng aking mahabang kutsara. At ano ba yun? Sandok. Yun, meron tayong malaking kutsara. At pasensya na kayo mga kasord kung medyo madilim-dilim, no, dahil wala akong ginamit na ilaw dyan. Yung ilaw lang mismo sa kusina. At syempre, GoPro ang gamit ko. So, nagpaplano pa ako na bumili nung DJI dahil mas malinaw to, maliwanag talaga kahit na medyo madilim, no? Hindi katulad ng GoPro na kapag medyo madilim ang paligid ay talagang hindi siya nakakuha ng magandang liwanag. Alright. Pero kung cellphone na sana ang gamit ko, maganda. Kaso wala akong tripod. No, naiwan. Hindi ko alam kung nasaan yung tripod ni Kabungot. Manghihiram pa rin.
So yan lang no. At yung doon sa unahan naman ay makikita nyo nandun yung aking mga seafoods. So yun na lang, dinidefrost lang yan. At pasensya na kayo sa aking mga background nyo. Kung makikita kayo dyan na mayroon namang mga parang mangitim-ngitim sa ating background. At yung ating Durabox ay talagang medyo madumi na siya. At ang ating pinto ay gutay-gutay na. So, hindi ko na siya masyadong binibigyan pa ng pansin sa pag-ayos mga kasower dahil alam niyo naman malapit na tayong makalipat ng bahay. So, soon, kapag nagluluto ako ay masarap na sa paningin. Maganda na sa paningin ng ating mga viewers dahil sigurado akong makakabili na ako ng mga magagandang gamit sa panluto noon. Yung katulad ng mga kalan na magaganda. At syempre ang ating background ay malinis na. Siguro puting-puti na yung ating background dyan. So, napapansin nyo mga kasword kapag nagluluto ako no, lalong-lalo na pag sinangag or mga sariwang isda na nilalagyan ko ng malunggay ay talagang asin lang ang nilalagay ko no. Lalong-lalo na pag mga sariwang isda kasi talagang manamis-tamis talaga yun. No? Ito naman ay sinangag. So, asin lang. Mas masarap kasi ang asin lang dahil mas natural yung kanyang lasa. No, pagka nilagyan mo ng mga seasoning, masarap siya pero hindi ka makakain ng marami. So, itong asin lang, natural na natural. So, hindi ka mabilis manawa. So, ang ginagawa ko, asin lang talaga. Uy, putang ina. Paminsan-minsan din kasi, nag-iiba din ang panlasa ko. Kaya minsan, ayoko din sa natural na lasa. Gusto ko rin na may mga seasoning. Minsan kasi, masarap masarap sa sinangag din yan. Pero paminsan-minsan ko lang naman ginawa yan. Okay, pinapatawa ko lang kayo. Ayan, so halo ulit dahil dyan sa time na yan, no, sa part na yan, ay nararamdaman ko pa kasing matigas pa siya. So parang nagdadagdag pa ako ng asin dyan kasi alam kong matabang pa eh. No, so kumuha pa ako ng asin, ayun, oh, yan, 'di ba? So yung lagay ko naman na magic sarap na yun ay konting-konti lang naman, parang magkaroon lang siya ng konting sarap dahil nga magic sarap nga eh. No, pero ang magpapasarap talaga diyan yung alat, no, yung asin. So ako, ang timpla ko ay mahilig ako sa konting alat or maalat lang talaga ang timpla ko kaya bumabawi lang ako sa pag-inom ng tubig. Ayan, so okay na yata, no? Di ko alam kung anong sunod na gagawin. Parang may nararamdaman yata ako dyan sa part na yan na parang may lalakad-lakad sa likod ko. So kasi ito kasing bahay na to ay sabi nila ay meron daw multo na gumagala dyan. Pero ako lang naman yata ang nag-iisang tao na hindi naniwala sa ganun dito sa lugar na to, no? At pinatay ko na yata. Pinatay ko ba? Wala, nag-voice over ako, hindi ko makita, hindi ko masilip kung may apoy pa ba. Pinatay ko na nga. Ay, kasi tinatakpan na eh. Ayan na. Ayan, so tapos na yan mga kasoward, no? So ang gagawin ko na lang yata dyan ay ililipat doon sa kabila. Ayan, so tinakpan ko na. Yan, at binuksan ulit. Alam ko na, naghahanap ako ng mas malaking takip. Yon, mas malaking taklob kasi yung unang nilagay ko medyo masikip. Yung pangalawa, medyo masikip pa rin. Kaya, or maliit, no? Yung pangalawa, yung una maliit, yung pangalawa maliit. So, naghanap ako dyan ng mas malaki. At meron yata akong may nakita ko dyan na mas malaki, mas maluwag yung kanyang space. Pero, titignan natin. Ang alam ko ay hinuhugasan ko pa yun, no? So, siguro ng part na yan ay wala pa ako dyan. Baka nag-ikot-ikot pa ako, baka nakarating pa ako ng Mandaluyong, pakakahanap ng taklob na yon. At dahil ayaw ko nga ng maliit, gusto ko ng mas malaki para cover lahat ng sinangag na yan. Ayun! Yun, mas malaki, mas maluwag. Alright, meron tayong sibuyas at luya. No, as usual, yan ang lagi ko ginahalo kapag nagluluto ako ng mga tinolang Bisaya, no? Lutong Bisayang tinola. So yung seafoods natin dyan, yung binigay ni Kabungot ay ang nilagay lang ni Kabungot dyan ay kasi sa sobrang sariwa ngayon kagabi, nilagyan niya lang yata nila ng sabaw, pinakuluan, plus konting
ingredients at yun na, kainan na. So ako, ang gagawin ko ngayon ay lalagyan ko siya ng luya at sibuyas, no, dahil may halong isda kasi yan. Para mas makakainin si Mrs. kasi ayaw ni Mrs. ng masyadong malangsa. At ito sa part na to mga ka-so-weird ay meron akong nararamdaman. Di ba kanina lang ay sinabi ko na parang may multo. So meron akong nararamdaman dyan na naglalakad, no? Actually, nang yung pagsilip ko niya, may nakita akong anino. Eh syempre madaling araw, no? 5 ng umaga pa lang, no? 5 mahigit. Kaya nakakatakot, ayan, no? So gusto kong puntahan, pero yan. So may nakita nga ako, no? May nakita ako kaya parang gusto ko lang bunutin yung ayan, no? Ayan, bubunutin ko na. Ay hindi, hinawakan ko pa lang. Hinawakan ko pala yung baril dyan dahil delikado. Ayan, at yata bubunutin. Ay, binunot ko na. At yun, bawang yan eh. Yun, bawang yan eh. Yun, bawang yan eh. Sibuyas pala, tanga! I-spray ko sa kanyang mukha, sa kanyang mata. Pero meron talaga akong nararamdaman at parang may nakikita akong tao talaga. Meron talagang pumasok kasi malakas ang pakiramdam ko mga ka-so-weird eh. So parang may nakikita akong pumasok sa kwarto, hindi ko alam kung magnanakaw. Mamaya-maya, may makikita akong parang gumagalaw na ulo dyan. No? So talagang nandyan na ako sa kusina, ayaw kong pumunta doon kasi alam niyo naman, baka tao talaga eh, syempre. O kung multo, walang problema. Pag sasampalin ko pa yan. Eh kung tao yan, eh kung may baril, eh kung may kutsilyo, o patay tayo. So, pinakikiramdaman ko lang talaga siya, no? Ayan, so iniisip ko kung lalapitan ko ba. Pero yung part na yan, na sumilip na ako, nakikita ko na yung ulo niya. Tao talaga, pumasok doon sa kabilang kwarto. Di ba dalawa lang ang kwarto ng bahay na tinitirhan namin yan? Yung kwarto namin at saka yung kabilang kwarto ng mga damit. Nandun siya, pumasok siya. Ayan, so nakikita ko na. So tinatansya ko kung kaya ko ba. Kung makikipagsabunutan ba ako dyan. Ayan, so sumilip na ako ng gusto. Nakita ko na, ayan, sa part na yan, alam ko nang may tao. May tao talaga. Ayan. So abangan nyo ang napakalupit na mangyayari dyan. Ayan. So mag-ingat kayo no, sa susunod kayo dyan mga ka-so-weird, huwag nyo iwanang nakabukas ang inyong pinto. Dahil sobrang delikado. Ayan, palabas na siya, palabas na. Hawak ko pa rin yung sibuyas. Ayan. Yun! Si Chari pala yun mga ka-so-weird. Maaga siyang nagising. Maagang papasok yung batang yan. Kaya sa mga time na yan ay hindi ko pa na-figure out kung anong gagawin ko. Kaya naisipan kong ilapit yung kamera sa kanya. So, tuloy-tuloy tayo mga ka-so-weird, no? Yun, nagulat si Chari. Si Chari kasi medyo magugulat din yan eh. Si BBL ang hindi nagugulat, no? Kailangan mo matinding sitwasyon na para magulat talaga ang isang bata, no? Para magulat mo si BBL. Pero si Chari ay sobrang magugulatin. So, nag-slice na ako ng sibuyas dyan para sa ating tinolang crabs. Marami yun eh. Alimango at saka hipon.
Hindi ko alam kung anong lutuin. Basta pa, tinola lang siya kasi luya lang at saka tubig. Tsaka yung mga ginawa kong ingredients, mga ricado na yan. No? Yan yung ating isasahog doon. Pero yung luto na yun, okay na ang timpla nun. No? Dahil natimplahan na nga yun ni Kabungot. Alright? So, yan. Ano pa ba mga ginawa ko dyan? Yan, nagdagdag ako ng siling green dahil yan ay bukod sa pangsigang, pwede yan sa pangtinola no, dahil pabango. So, ilipat natin yung sinangag dun sa kabila at ito na ang ating titirahin. Ayan yung ating mahiwagang bagong kasirola din natin lulutuin. Ayan, so ayan, frozen pa yan ha. You know, frozen pa yan. Pero natagas na yung kanyang sabaw. Ayun, no? Dinadikit-dikit pa yung mga laman. Matigas na matigas pa. Kitang-kita pa yung yellow. At ilalagay natin dyan. Ayan. Siyempre, pabuksan natin yung kalan. At para matunaw. Ngayon pa lang pala binuksan. Ayan. So, painitin lang natin yan. Ayan. At si Chari ay nag-aayos lang kaya maagang nagising yun, no? Dahil maaga silang papasok dahil meron silang training. So yan, tinakluban lang muna natin at hintayin nating kumulo. At syempre mga ka-sword, himay-himayin na natin yung ating malunggay. Ganyan lang paghimay, pak! You know, tanggal ka agad sa kanyang anong tawag diyan, tangkay, no? Mabilisan lang yan. Ganyan lang ako maghimay ng malunggay, no? Lalo pag mabilisan, nagmamadali. Pero yan, tinanggal ko lang muna yung pinaka main na tangkay niya. Pero aayusin ko pa yan. Ganyan lang. O yan, ganyan. O isa-isahin natin yan. Pak. Yun. Ganyan lang. Pero hindi naman yung katulad nung iba na ini-isa-isa talaga yung bawat dahon, no? Pagtangin na pag ganyan karaming malunggay, pag dahon to dahon lang gagawin mo, yung pira-piraso, ang paghihimay mo ay abutin ka ng 2 taon bago mo matapos yan. So, ganyan-ganyan lang. O, yan. O. Diba? So, putulin mo muna yung pinaka-main na tangkay niya. Tapos, yan, isa-isahin mo na lang. O, yan, ganyan lang. O, ganyan lang. Ganyan lang konti ang malunggay natin dahil pag sobrang daming malunggay kasi at konti lang yung sabaw, no, ay papait naman siya. So, kailangan magmamatch din siya. So, maganda lang kasi tingnan, masarap, malasahan na yung malunggay, magkakaroon lang siya ng dahon at maganda siya tingnan, no? Ang malunggay talagang at the same time, yan ay pampagatas din dahil alam niyo mga ka-sword, si JJ ay hindi pa maawat ni Mrs. 'Di ba dapat kahit at least 2 years lang na breastfeed ang bata, kaso si JJ ay talagang na deli pa ni Ann. So, kailangan magluluto tayo ng mga ganyan, pampagatas yan. No? So, yan. Kayo, pwede yan sa mga girlfriends ninyo. No? Halimbawa, kung mga jowa nyo, yung mga flat. Mga, yan naman yung medyo mga flat. No? So, gusto nyo dumede. Diba? Normal mang dumede kayo. Yan. Flat. Magluto din kayo ng mga ulam na may mga malunggay. Araw-arawin nyo. So magtatanong kayo, bakit? Anong kinalaman ng malunggay sa jowa kang flat? Di, kailangan mo yun. Bakit nga? Kasi kapag nagluto ka ng malunggay, damihan mo sabaw. Damihan mo malunggay. O, di araw-arawin mo. O, anong kinalaman nun? Anong connection nun sa aking jowa na flat? Siyempre, jowa mo magkakaroon ng gatas yun. Mapupuno ng gatas ang kanyang boobs. O, di, lulubo yun. O, di na siya flat. Kasi lulubo yun eh. Lulubo yun. Dahil magkalaman. Siyempre, bibigat yun. O, di, meron ka ng mahawakan. Meron ka ng mahimas-himas na bagya. At the same time, libreng gatas ka pa. O, di ba? So, ano pang hinihintay mo? Magluto ka na ng malunggay araw-araw. At kapag napuno na ng gatas ang kanyang boobs, dedehan mo na. Bobo! Check natin kung okay na ba yung yellow. Nag-yellow pa rin siya. Ayun, matigas na matigas pa rin kasi mahina lang yung apoy na ginawa ko dyan, Gumawa ako ng apoy. Ayan, so tinakluban ulit.
At binuksan natin ulit para i-check ulit. At yun, nag-yellow pa rin, no? Yan, nadikit pa yung yellow sa alimango, sa crabs. Tama, ang English ba ng alimango ay crab? Bahala na kayo, siguro alimango, alimasag. Ay, ano ba yan? Alimasag, alimango? Alimasag siguro yan, no? Kasi ang alimango, malalaki yun, eh. Yan, maliit lang. So, alimasag. Ayan, so, yan, okay na. Natunaw na siguro yung mga yellow sa part na yan. Kaya, pero hindi pa siya kulong-kulo, no? Tingnan nyo, mga kasolo, no? Kaunti lang ang sabaw. Pero yung sabaw na yan ay napakasarap na. Sobrang napakalasa na. Yan, panoorin yung vlog na yan paghuli sa channel ni Kabungot at saka ni Kahaw. Tinakluban na ulit. At ayan, binuksan na ulit, no? So, kumukulo na siya talaga. Yan, so tinikman ko muna. No, tinikman ko muna ang lasa. At dyan sa part na yan ay talagang masarap na talaga siya. Ayan. No, so okay na yung kulay. So kung makita nyo, wala masyado siyang mga ricadong nilagay, no, dahil napakasimple lang naluto yan. So ang gagawin dyan, ayun, nilagay ko na yung luya. Ayan, at syempre isusunod natin yung sibuyas. Nasaan yung sibuyas? Hoy, yun. Nandiyan yung sibuyas. At yun, may pahabol pa. Syempre haluin natin. Pero nagdagdag yata ako dyan ng tubig kasi talagang kakunti lang ang tubig, eh. Ano? Tingnan natin kung nagdadagdag ba ako ng tubig na medyo matagal akong nawala kaya siguro kumukuha ako ng tubig. Ay, hindi. Tinakluban. At syempre, binuksan natin ulit mga kasaward, no, para i-check. At titikman ko ulit yan. Dahil talagang nasarapan ako. Ayan yan. Oh. No, tingnan nyo, konting-konti lang ang sabaw, eh. Ang alam ko, dinagdagan ko yun ng tubig, eh. Yun, so tinikman ko ulit para siguraduhin ang lasa niya. Ayan, so yan, nalagyan ko na siguro ng tubig dyan. Ayan, ayan. Kasi alam ko, nilagyan ko yan, hindi ko matandaan. Pero parang may ganun, nilagyan ko, ayun, malunggay pala yun, eh. Yan, so nilagyan ko pala siya ng malunggay, no? Ayan. So yan yata, pagkatapos yan, doon ko nilagay ang tubig. So napakasarap niyan, mga kasoward, no? Limasag, tapos hipon, at saka isda na purong sariwa lahat. No, sariwa kasi yan ang niluto. Ni-recycle, dinagdagan ng ingredients, mga ricado. Yan. At ayan na, sure ball na ako dyan. Tubig yan. Asin! Hindi na ako magsasalita. Hintayin natin. Asin pa rin. Asin pa! Putang ina. Langya, ang alam ko, nilagyan ko talaga ng asin. Asin tuloy. ng tubig yun. Dinagdagan ko ng tubig yan, mga kasaward. Imposibleng magkamali ako. So yan, ba't anong ginawa ko dun sa sinangag? Yan, tingnan natin. Ayan, so binuksan ko ulit, no? Pinakuluan ko lang siya at yan, titikman ko ulit yan, eh. Titikman ko kasi nilagyan ko siya ulit ng asin. Ayan. Pero alam ko nilagyan ko ng asin. Yan, tinakluban ulit. Hintayin natin. Putang ina. Ganito pala kasaya pag mag-overvoice. Overvoice? Mag-voice over, no? Pero actually mga kaso, maganda ang mag-voice over kasi kapag ikaw ang nagbablog, tapos i-voice over mo, na-anticipate mo na, alam mo na yung mga gagawin mo, gagawin mo, eh. Yun nga lang, siyempre, hindi lahat matatandaan. So yan, hinahalo ko siya ulit. Yung sinangag ininit ko na siya ulit kasi nga, kakain na ako dahil matatapos na, eh. Bakit nasarap yung tubig? Ang aga mo naman, asaw, punta. Hala! Yan, ihatid ko na si Charlie sa school. Bakit kinakain niya po naman, eh? Siguro nalagpasan ko siguro yung tubig na yun. Ayan, papunta na ako ng motor dyan, eh. Ihatid ko si Charlie. Teka, i-review ko nga. Alam ko, naglagay ko ng tubig, eh. Ang bihira. Saan yung tubig na yun? Alam ko, mga kasword, dinagdagan ko yun ng tubig. Teka lang, i-review ko lang yung bino-voice over ko. Baka mamaya voice over ako ng voice over dito. Tapos hindi ko na malaya na naglagay na pala ako ng tubig. Pambihirang buhay ito. Kung Master. Kung Master. Saan na?
So wala mga ka-soward, no, hindi ko mahanap yung clip na nilagyan ko ng tubig. Ang alam ko, dinagdagan ko ng tubig yun. Promise, I swear. Hindi sa nangangarap ako o inaantok ako or baka nakaligtaan ko lang. Promise, nilagyan ko talaga siya ng tubig. Dinagdagan ko ng tubig yan. Kaya nga nagtimpla ako, tinimplahan ko ulit, inilagyan ko ulit ng asin eh. Nasaan yung patang yun? Wala. Hindi siguro nakita na ako. Doon ako nakagaling sa kabila. Aanga-anga din minsan yung batang yun. Tignan mo, wala po. Po. Yung pala. Kita mo wala yung motor ko dun eh. Upo. Kaaga-aga naman pinagagawa yung school yung pagkaaga-aga. Training kami. Ikaw lalaban kami sa Training ano? Ano yun? football. O sabay na pa kayo. Dito na kayo magkasakit. Dalawa pala. Ano ko naiwan ko yung relo ko. Yan na, bawa ka na. Ako. Alright. At sa part na ito mga ka-soward ay nagmamadali na ako no dahil talagang inaasam-asam ko na yung niluluto ko dahil sobrang sarap na almusal no dahil sariwang-sariwa siya. At syempre ako nagluto at gusto ko nang kumain dahil gutom na ako sa part na yan at ayaw kong ano ba? Ayaw kong lumamig yung aking nilulutong ulam mga ka-soward no? Kaya nagmamadali ako dyan sa part na yan. Kaya yan, lubak-lubak road, walang lubak-lubak sa aking motor na si Spy. Yeah, dito muna tayo mag-park mga ka-soward dahil ay! Oh! Nakaburol doon si Johnny. Paring Johnny. Sigurado mamaya maraming tao. Initin ko na lang yung sabaw. Kasi hindi pa gigising yun dahil 6:05 pa lang si JJ ay ako ang nagpatulog ngayon ng madaling araw. Alauna na natulog yun. So ito yun. Mainit pa. Huwag na. Mais pa yun. Nausok pa eh. Lagay. Sarap nito, baby. Lang sa buo. Na, biruin nyo nga mag-almusal ka ng ganito. Yan ay huli nila sa ilog. Ouch! Picture. Uy. Diba?
heavy breakfast tayo ngayon dahil hindi ako kumain marami kanina kagabi. Tsaka marami akong gagawin ngayon kung hindi ako makakatulog pagkatapos kumain. Wow. Wow. Buha ko lang. Yan. Sabaw. Hipon. No. Si Ann kakain yun basta ako nagluluto ng mga ganito. Kasi alam niyang matindi ako maglagay ng Ricardo. Ayaw ako kasi ano ko yung langsa. Diba? Okay. Thank you Lord sa biyaya. Sariwang sariwa to. Aw, ang sarap. Panoorin nyo sa channel ni Kabungot. Tsaka ni Kaw. Ang panguhuli nito. Ang dami ng huli. Sa bunganga ng ilog. Pero dapat plain rice ang masarap dito eh. Kaya lang gusto kong kumain ng sinangag eh. Pero hindi maganda itong sinangag na to dahil basa ang pagkakasain ng sinain ng kanin. Diba? Kain na ako. Kakamay tayo kasi meron tayong hipon. Ito huli nila sa ilog din. May mga season kasi na marami talagang ganito sa ilog, hipon. Buti nagkakamay ako ngayon dahil kung hindi iwakol yung hipon na yan. Wow. Ang sarap. Hindi ko na simutin yung ano niya, mga galamay. Maliit lang siya. Sarap ah. Pero bihira akong kumain ng ganito. Kasi nga matrabaho kainin. Hindi rin ako mahilig bumili ng ganito sa palengke. Ano to? Laki. Laki nito. Binigay ito ni Kabungot kagabi dahil marami silang huli. Eh, kumain ako kagabi ng papaitan. Kaya nilagay ko sa freezer para sigurado. Yan pagbukas nito. Tingnan natin kung mataba ba. Hindi siya mataba. Pinapatunog talaga. Okay lang ba yung ano?
mag-almusal kang ganito. Hindi naman siya hindi naman siya lagi. Nagbabibrate naman yung mata ko. Uy! Yung mga aligi. Ini yung dalawa. Dahil pa dito. Nakakasabihira nyo kami makitang magsabay-sabay kumain yung kasama ang mga bata dahil kadalasan kami lang talaga niyan. Dahil yan mo, tsaka yung aga kong hinatid. Ang uwi nun ay gabi na. BBL. Maya pa yun. Eh, hindi ako pwedeng kumain ng late. Kaya sa breakfast wala talagang chance sa panahon na to na magkasabay-sabay kami. Maliban na lang kung walang pasok. Kaya pag kumain kami sa labas ng gabi. Ang mga estudyante ngayon, iba ang hindi ako believe sa sa style ng pagtuturo ngayon, sa sistema ng DepEd ba? Iba na. Bagay, may mga Google na kasi. Hindi katulad dati na ang mga teacher alam talaga nila lahat kung sino sa kanila mga estudyante ang medyo mahina, medyo may ganun eh. Ngayon iba na. May alam nga ako yung teacher eh, tinitingnan kung sino yung sa kanila yung estudyante yung medyo malibog. Nadurog yung ibang isda. Sarap na isda. Tawagin ay matamambok. Daming mga crabs. Itlog. Pero marami din kinain ko ha.
Pahinga lang. Tapos tulog. Itlog oh. Dami pa. Dami pa isa. Last na lang. Oh. Oh. Sarap ng adigi ah. Da. Ito yung kanilang sisto. Pinitin na naman. Thank you Lord. Ito yung mga nakalimutan kong uminom ng mainit na tubig. Ngayon na ako muna uminom. Busog na busog ako. Ouch. Edit time.